Hello mga guys, mga kabrad, mga viewers, mga kabats. Ayan, tignan nyo yung picture ko noong hindi pa ako naglo-low carb. Parang ang kapal ng mukha ko. Tignan nyo, ang kapal o ang tambok-tambok ng pisngi ko, ang tambok-tambok ng balat ko. Tignan nyo, ang lapad ng mukha ko. Yan pala ang napapala pagkain ka ng kain ng high carb, ng mga tinapay, ng mga kanin, ng mga sweet, ng mga chocolate, mga ice cream, mga cake, yan. Para bang namamaga ang buong katawan at napakabigat ng timbang ko. Hindi naman ako nagtatrabaho ng mga mabibigat na gawain. Kaya tuloy palaki na lang ako ng palaki at pabigat ng pabigat. Hello mga kabrad! Welcome back na naman dito sa ating YouTube channel. And for today's video ay itatakel uli natin yung nakaraang video ni kabrad. Kasi napansin ko na marami akong hindi na itakel doon. Yung bang sa low carb, tungkol sa low carb, yung tungkol sa pagpapapayat niya. So itatakel natin yung mga ibang nakalimutan ko. Lalong-lalo na yung sa isda. Hindi ko pala nasabi sa inyo na kumakain din si kabrad ng lahat ng isda at iyon ay hindi violation ng low carb. Ang mga isda o mga tinatawag na seafoods ay walang carbohydrates. No, maganda sa katawan, lahat ng klase ng isda, most especially yung mga may kaliskis, yun daw ang pinakamaganda. Mas maganda raw yun sa mga may diabetes, yung mga may kaliskis. Pero okay lang din yung walang kaliskis. Lahat ng mga seafoods, ganyan, lahat ng mga shell foods, yun, pwede yun, yung mga crab, yung mga sea plants, yung mga yung mga halaman na pwedeng kainin na galing sa dagat. Hindi lang mga seafoods, kundi pati na rin yung mga fresh water na pagkain na katulad ng isda, ganyan. Lahat ng mga makukuha sa fresh water. No, ano ba yung mga yan? Mga hito, mga tilapia, at marami pang iba. So mga kabrad, umpisahan na natin. Pero bago tayo tumuloy, gusto ko lang magbigay ng disclaimer, Hindi naman ako doktor. Ang mga sinasabi ko lamang ay base sa mga nangyari sa akin o sa mga karanasan ko, At gusto ko ring maibahagi sa inyo yung mga karanasan ko kung saan ako ay nagbenepisyo. Karaniwang tao lang ako. Hindi ito payo o pinipilit na gawin ng mga viewers natin, Kung meron silang mapupulot dito ay kunin nila, kung ayaw nila, kung tingin nila ay hindi maganda sa kanila, wag nilang kunin. Mabalik muna tayo dun sa mga sinabi ko na hindi ko natakil. Sobrang dami talaga na hindi ko natakil. Bukod sa mga seafood o lamang dagat o yung mga fresh water na pwedeng kainin, ay nakalimutan ko rin itakil yung tungkol sa pagtaba ko noon, yung mga bukol na tumutubo sa katawan ko. Kasi habang tumataba ako, may mga namumuo na mga bukol sa katawan ko, mga lipoma. In fact, nagpaano pa nga ako one time, nagpa-operate pa nga ako, nagpatanggal ako ng mga bukol. Kasi napapansin ko, may mga bukol ako. Pero lately ko na lang na-realize na yung mga bukol ko ay dahil pala sa pagkain ko ng matatamis. Habang tumataba ako, wala na sigurong paglagyan na lugar sa katawan ko, namumuo na lang sa bawat katawan ko na bukol, Ngayon, yung napapag-aralan naman natin sa pag nanonood tayo ng mga TV, sa YouTube, sa mga programa sa pangkalusugan. Di ba sinasabi ng mga doktor na yung sugar, yung tamis ay
nagkukos ng kanser o pagkain ng kanser. Ayun, nagkakaroon ako ng mga bukol. Nagpatanggal pa nga ako ng bukol sa doktor. Nagpa-opera ako. Tinanggal nila pero marami pa rin natitira. Ngayon, napansin ko, nung nag-low carb na ako, yung mga bukol ko namatay lahat, nawala. Nawala, dito sa kamay ko may bukol yan Nawala na yung bukol. Dito sa tagiliran ko may bukol. Dito may bukol ako. Talagang nawala. Kasi nga, hindi na sila napipid o napapakain nung makinakain ko na matatamis. Ang hilig ko dati sa matatamis. Lalong-lalo na yung ice cream, yung cake. Alam nyo ba na hindi ako karaniwan kung kumain ng mga ganyan? Pag kumain talaga ako ng ice cream, ako, 4 hanggang 5 basong ice cream. So, ang lakas kong kumain yung mga cake, ang dami kong kinakain na cake. Ang lakas ng ng katawan ko sa sa matatamis Pero napapansin ko habang tumatagal, yung mga bukol ko naglalakihan. Yung later ko lang na find out na kaya pala nagkakaroon ako ng maraming bukol at malalaki ay dahil sa pagkain ko ng mga carbohydrates at mga sugary food, yung mga matatamis. Saka ko lang nalaman na nung nag-low carb na ako, na kaya pala ako tumataba, yun nga sa carbohydrates at sa sugar. Alam nyo, habang on the process ako na kumakain ng mga low carb, sinusubukan ko rin kumain minsan ng matatamis, Nagbabiolate din ako. Pero napansin ko na, nakakaramdam ako ng masamang pakiramdam pag kumakain ako ng matatamis. At yung sight ko, yung mga mata ko, nanlalabo siya. Ngayon, dahil nga sa pinag-aaralan ko lahat yung mga bagay-bagay, napapansin ko na pag kumakain ako ng matamis, yung nagkakaroon ako ng glucose sa mata, parang natatakpan siya. Doon ko na-realize na nagkaka-glucose pala ako. Yung kumakapit sa mata ko, doon nagbablur yung paningin ko. Pero pag tinigil ko yung pagkain ng matamis, nawawala yung glucose sa mata ko, lumilinaw yung pagtingin ko. Yung pagbabasa ko, ganyan, yung panonood ko, yung pagtingin ko sa mga bagay-bagay. Lumilinaw, nakakabasa na ako sa malapitan, sa malayuan, lalo na pag matagal na akong naglo-low carb, yung hindi na ako kumakain ng matamis, pero talaga sinusubukan ko pa rin. Then na on and off yan. Sinusubukan ko talaga every time na kumain ako ng matamis, nagkakaroon ako ng pakiramdam na masama. Sabi ko sa sarili ko, ito yata yung pakiramdam ng mga yung patuloy pa rin silang kumakain. Patuloy pa rin kumakain ng high carb tsaka mga sweet. Although meron na silang mga kidney disease, kumakain pa rin sila. Kasi sinusunod nila yung sinasabi ng mga doktor, ito nga ang hindi maganda Mga doktor sila, sinasabi nila, pwede naman. Hindi po. Hindi pwede talaga. Kahit na konti lang. Hindi po pwede talaga na kumain ka pa rin, in moderation. Hindi. Ayon kay Dr. Josephine Rojo at kay Dr. Iris Radeb, talaga totally cut, totally prevent ang pagkain ng matamis. Hindi pwede yung kunyari, kakain ka lang ng mga 5 grapes o ubas, okay na. Hindi ganun. Talagang dapat po ay talagang huwag kang kakain ng grapes. Ang sabi ni Dr. Willie Ong, pwede. Basta in moderation, yung konting-konti lang ba, kumain ka ng konting saging kasi maganda yan sa may diabetes. Hindi po, talagang masama yan. Kahit konti lang, kumain ka ng konting, yung sweet mango, yung dilaw na mangga. Yun ang lagi sinasabi niya, lahat daw ng matatamis na prutas, pwede mong kainin. Ngayon po, ang tanong, bakit po si Dr. Willie Ong ay may cancer at nagpunta pa sa Singapore para magpatanggal ng cancer? Bakit po? Kasi po, dahil nga sa paniniwala niya
na pag may diabetes ka, ay pwede kang kumain ng matatamis. No? Paniniwala yan. So kumakain po siya ng matatamis. Siguro yung pag nagkakape siya, meron pa siyang yung sugar, tsaka may creamer pa siya. Ngayon, tinubuan siya ng cancer kasi nga kaya nagkaka-cancer ang tao dahil sa sweet eh. O tignan ninyo. Pero according to the two doctors na sinasabi ko, si Dr. Radeb at Dr. Josephine Rojo, talagang totally cut yan. Yung mga carbohydrates, totally cut. Hindi pwede yung sasabihin mo na magba-brown rice ka dahil mababa yun sa sugar o sa glucose, ganyan. Hindi po totally talaga yung mga pagkain na may sugar, na may carbohydrates talaga. Totally cut yun. So anong nangyari kay Dr. Willie Ong? Nagkaroon siya ng cancer. No, nagkaroon siya ng cancer, and according to him, pag nalalagyan daw ng sugar yung cancer niya, ay nako, tumatapang daw, lumalaki. No, pero nung matagal na dahil sa gamot na anti-cancer, lumiliit hanggang nawala yung kanyang cancer. At ngayon ay tatakbo na raw siya sa pagkasenador. So okay lang naman yun. Pero sana kay Dr. Willie Ong, wag mong sabihin sa mga tao na in moderation lang ang pagkain ng mga matatamis. Hindi talaga. Dapat i-cut mo talaga, totally prevent. Kasi marami namang pagkain, doon ka na lang mag-concentrate sa pagkain na walang carbohydrates at sugar. Hindi ko naman sinasabi sa inyo na na wala yung totally wala, kasi may mga pagkain nga na kaya sinabing low carb, ang ginagamit natin salitang low carb kasi yung mga pagkain na yan ay may talagang carbohydrates na yan. Kaya lang talagang konting-konti lang. No? Katulad ng ng mga isda, meron din yan, konting-konti lang talaga, very minimal yung mga green and leafy vegetable, meron din yan, kaya lang konting-konti lang, hindi talaga totally na walang carbohydrates yan. May mga rin yan, mga sweet content yan. Doon naman tayo tungkol sa mga nagkakaedad at tungkol sa mga bata. Alam naman natin na yung mga bata, lalo na yung mga lumalaking bata, ay pwedeng kumain ng kumain. No, sa mga lumalaking bata, yan, walang problema yung mga carbohydrates na yan. Tsaka mga sugar, talagang pwede sila kumain ng kumain. Dahil lumalaki pa sila. Nakatulong yon sa pag-boost ng kanilang growth nila. So hindi natin pwedeng sabihin yan sa kanila. Ito lang mga sinasabi ko na mag-low carb ay yung may mga edad na, yung mga adult na, lalong-lalo na yung mga adult na may diabetes, at may mga chronic kidney disease o may mga kidney disease pa lang, hindi pa chronic. Dapat talaga mag-low carb sila para ma-reverse ang kidney disease nila. Talagang ma-reverse yan. Sinasabi ko sa inyo, totoo lang. Yung mga may edad na katulad ko, I'm already 58 years old. Hindi ko tinatanggi yan. Ako halos hindi na ako kumakain. Hindi naman ako nanghihina. 1 meal a day na lang ako. 1 meal a day. Nagpa-fasting ako araw-araw. Gabi na lang ako kumakain. At yan kinakain ko in moderation ay mga low carb. Mga gulay, mga seafood. In small amount. In low quantity lang. Pero marami. What I mean, iba-iba. Hindi ako yung kumakain ng isda lang. Sinasamahan ko rin ng konting gulay, hindi naman ako makain ng gulay lang. Sinasamahan ko rin ng karne, ganyan, o kaya isda. Pero minsan, pag isda, yun isda lang. Kasi malakas naman ang mataas naman ang protein yan. Minsan karne lang, ganyan. Pero pag gulay lang, talagang sinasamahan ko either ng isda o karne. Ayan. So marami pang makakain talaga, Ito lang, bago ko makalimutan. Gusto kong i-emphasize na sa pagkain ng gulay, wag lang po kayong kakain ng gulay na patatas,
patatas. Yan ang sinasabi ng dalawang doktor, si Radeb at saka ni Rojo, na mataas ang carbohydrates. Ha? Ano, yung mga gabi, yung mga root crop na gabi, yan, mataas daw yan. Mataas. Pero yung mga seed na na galing sa roots, okay lang yun. Mga seeds ha, hindi yung mga root crop. Okay. Yung mga almonds yan, okay yan. Yung mga cashew nut, yung mga mani, yan kinakain ko yan, yung mga mani. Mataas daw ang protein yan at sinasabi naman na in moderation. Pero pag ako kumain ako ng almonds, ay naku, ang dami-dami. So mabalik tayo sa bata, sa mga bata pa na growing, kasi nababalitaan natin ngayon may mga bata raw na may diabetes na. Yun, pwedeng mag-low carb yung mga bata, mga less than 21 years old, ganyan. Pwede na silang mag-low carb. At saka yung mga bata na may nararamdaman din na sakit. Alam niyo na magmula nang nag-low carb ako, hindi sa pagmamayabang, hindi na ako nagkakasakit, mga kabrad. Ay, tsaka ang lakas ko na sa lamig ngayon. Alam niyo dati, nung kumakain pa ako ng mga high carb foods, ay naku, kahit nakadamit ako, natutulog ako. Nakabentilador ako, sinisipon ako. Pero ngayon, nakahubad na ako, nakatutok ako sa ventilador, hindi ako sinisipon talaga. Ang lakas ko sa lamig dahil sa low carb. Tapos ito pa ang gusto kong ipagmayabang sa inyo, na hindi na ako nagkakasakit, hindi ako nilalagnat. Ang ganda-ganda talaga ng pakiramdam ko dahil yan sa low carb. No, lahat na yata ng mga sakit ko, yung bukol na yan, nawala talaga. Namatay, nagliitan. Ito pa ang gusto kong, bago ko makalimutan, ikwento sa inyo. Pag kumakain ako, di ba, minsan, para akong, bata minsan na, ang tagal-tagal ko naman na na hindi kumakain ng carbohydrates. Matagal na, mga ilang buwan na. Magka-carb ako ngayon, kakain ako ng yung paborito kong pansit canton. Ay, ang dami kong kinakain na canton, one time lang. Mga 3 plato, kakain ako ng canton. Yung pag nagluto ng canton yung misis ko, ang dami kong kinakain. Then, pinag-aaralan ko ano mangyayari sa akin. Alam nyo, pagkakain ko ng canton, after few hours, lumalaki yung yung mga mukha ko, nagkakaroon ako ng pamamanas. Yung bang katawan ko dati nung mataba ako, ang bilis kong tumaba. At yung tiyan ko, ang laki talaga, ang tagal. Ang tagal na mawala yung laki. Inaabot ng isang araw, Pero pag canton lang kinain ko, hindi na ako nagkumakain ng iba pang carbohydrates, hindi na ako nagsusoft drinks, ganyan. At talagang pinag-aaralan ko talaga. So after that, balik na naman ako sa low carb. Tapos pinapakiramdaman ko, araw at gabi, yun. Pagbalik na ako sa low carb, lumiliit na yung mukha ko. Ang liit na. Ang liit na. Mga minsan, gasuntok lang yung mukha ko eh. Pero pag nag-high carb ako, pakikiramdam ko, pag naghihilamusan ko yan, sabi ko, ang laki ng mukha ko, ang laki ng mukha ko. Tapos yung tiyan ko, ang kapal. Yung mga braso ko, parang naglakihan ng konti. Di ba nabanggit ko sa inyo, mga kabrad, nasabi ko, in 1 week na talagang low carb ako, na talagang matinding low carb. Pero nung mga first few weeks, kain ako ng kain, panay low carb yun. Kain ako ng kain ng mga gulay, kain ako ng kain ng isda, mga pinirito, mga karne, iba-ibang karne, pero hindi ko nga kinakain yung taba, tsaka yung mga balat ng manok, tsaka yung taba ng mga karne ng baboy, tsaka baka. Alam nyo, kahit marami akong kinakain, lumiliit yung katawan ko. Lumiliit yung tiyan ko, ang bilis lumiit oh. In 1 week's time, sabi ko, ang liit ng tiyan ko ang liit na, pero hindi pa nagkakaroon ng carb yung tiyan ko. Hindi pa nagkaka-carb, hindi ko pa nakikita yung yung mga rito, yung mga lubog dito sa dalawang gilid ng tiyan ko. Yung ganito, yung ganyan, hindi ko pa nakikita yung ganyan. Pero nung matagal na, nakikita ko na. Tsaka nakikita ko na rin yung mga packs nung matagal na. So talaga, kaya tinutuloy-tuloy ko na. Dahil nga sa magandang pakiramdam. Kasi mararamdaman mo talaga yung
yung pagbabago talaga, in a week lang talaga. How much more kung few weeks o itutuloy-tuloy mong mag-low carb, itutuloy-tuloy mo. Talagang magbabago ang pakiramdam mo. Gaganda ang kutis mo. Gaganda ang mata mo. Alam nyo, tignan nyo yung mata ko ha. Tignan nyo yung mata ko. Alam nyo ba nung high carb ako, napapansin ko sa mga mata ko, mapula yung yung puti niya mapula. Sabi ko, bakit parang may sakit ako? Para akong laging mapula ang mata ko. Yung pala, sa sa high carb yun. Alam niyo, magmula nang nag-low carb ako, sabi ko, bakit maputi na yung mata ko? Yung doon sa may, sa paligid ng iris, yan yung mga puti na yan, Sabi ko, gumanda yung yung mata ko, Dati, nung nag-high carb ako, ang pula-pula niyan. Ang pula-pula talaga, anytime, any day of the night and day. Ang pula talaga niyan, pero wala naman ako nararamdaman. At ang balat ko, para bang, maitim. Yung mukha ko, maitim. Yan, lahat yan ng katawan ko, maitim. Pero nung nag-low carb ako, para akong pumuputi ng konti. Parang, katulad ngayon, yung ganyan ng, ang skin complexion ko, ganyan. At tumutuloy-tuloy yan dahil sa pag-low carb ko. Di ba nabanggit ko na na hindi ako makain ng taba kasi nga nagkaroon ako ng cholesterol. So mini-maintain ko na yun. Pero according to the 2 doctors ng low carb, sabi nila walang problema yan. Kahit kumain ka ng taba, walang problema yan. Kasi yung ibang mga pasyente nila may mga walang cholesterol. Sa mga walang cholesterol, pwede kumain daw sa low carb. Low carb yan wala namang carbohydrates ang taba So okay lang yun. So hindi ko sinasabi totally na huwag kayong kumain ng taba, na gayahin nyo kung hindi ako kumakain ng taba. Lalong-lalo na sa mga walang cholesterol. Ito yung mga may cholesterol lang, na may diabetes, tsaka may kidney disease. At tsaka hindi lang to sa may diabetes at kidney disease. Sa marami pang mga may sakit, iba-ibang sakit. Talagang may healed ka talaga sa lahat ng sakit mo. Di ba pag may diabetes tayo, kasi naramdaman ko na rin to meron kang feeling na talagang ayaw na ayaw mo, sama-sama. Minsan sabi ko pag nararamdaman ko na to, parang mabuti pa mamatay na ako Na lagi-lagi na lang ganito Ang sama ng pakiramdam ko. Nung pa lang ako, hindi pa ako naglo-low carb, kain ako ng kain. Pero binabaliwala ko yun. Hanggang sa nangyari na nga sa akin yung nagkaroon ako ng vertigo. Tapos doon ako nag-low carb. Tapos, ang maganda, yun na wala yung pakiramdam ko. Yung pakiramdam ko na masama. Saka ko lang nararating yan nung pag nagbabiolate ako. Pag kumakain ako ng mga high carb, ng mga matatamis. Diba sabi ko, nung mga first few years ko, binabiolate ko talaga. Pero pag may naramdaman ako, pagkakain ko lang, naramdaman ko na yung sama ng pakiramdam at saka yung paglabo ng mata ko. Lumalabo talaga kasi natatakpan ng glucose yung mata ko Dahil sa sweet Dahil sa carbohydrates, saka sa sugary foods Pero pag tinigil ko, nawawala talaga, lumilinaw na naman. So napagdesisyonan ko na ituloy-tuloy talaga. Pero kung talagang hindi ko mapigilan, kumakain ako. Kasi pag nagsumama naman yung pakiramdam ko, mababalik naman sa dati pag binalik ko na yung low carb ko. So ang payo ko, tama naman yung sinasabi ng 2 doktor na kumain kayo ng kumain ng fats. Yung mga fats, yung mga taba ng mga baboy, ng mga baka, ganyan. Kung wala kayong cholesterol, kumain kayo. Pero yung sa case ko, hindi ako kumakain talaga. Kinakat ko yan, lalo na yung balat ng fried chicken o yung mga tinola. Ayan, hindi ko kinakain yan. Tinatanggal ko talaga yung balat. Kinakain ko lang yung mga laman ng mga manok. Pumunta tayo sa parts na tungkol sa cooking oil. Sabi nga nila, wag na wag yung vegetable oil yung mga kanyola, ganyan yung mga corn oil, lahat ng klase ng fats, tsaka
tsaka halaman na na oil na pinanggagalingan ng oil. Hindi raw maganda yun kasi maraming mga tedious process na ginagawa doon. Yung ginagawa ron, kaya parang nadidegrade yung oil. Bumababa yung nila, yung heating nila tolerance. Ngayon, ang sinasabi daw nila na maganda ay yung coconut oil. Yung coconut oil, maganda raw yun. So, yun ang ginagamit namin lagi sa pagluluto, coconut oil. Kasi, although mas mahal ang coconut oil sa mga vegetable oil, yun ang binibili namin, konti lang naman ang pagkamahal niya. At saka kung papansin ninyo, ang coconut oil, napakalinaw. Napakalinaw, lalo na yung virgin coconut oil. Yun, pwede mong ipanlito yun, ipangprito. At saka ang pinakamagandang oil sa lahat ay yung olive oil. Mahal nga lang, pero napakaganda sa katawan nun, lalo na yung virgin olive oil. Alam nyo, minsan bumibili ako ng virgin olive oil. Yun ang pinampiprito ko ng itlog. Yan, kahit maparami ng oil sa paglalagay, Kasi yan, pag sa intake, okay lang yan, maganda yan sa heart. Hindi kasi saturated fat yan o saturated oil yan, maganda yan. So yan ang gamitin natin. Ina-advocate ko ang coconut oil, wag yung yung mga corn oil, yung mga canola oil, wag yun. At saka kung magpiprito tayo ng konti-konti lang, kasi napakamahal ng olive oil olive oil ang gamitin natin pamprito ng ng itlog lang. Pag isda, lalo na yung malalaking isda, yung coconut oil ang ipamprito natin. Minsan nagpiprito ako ng mga 3 hanggang 4 na itlog. Kakainin ko yun. Apart from gulay, ganyan, na konti na lang, tsaka mga isda, ganyan, kakainin ko yun, yung 4 o 3 piniritong itlog. Minsan sa boiled, kumakain ako ng 3 hanggang 4. Minsan, 2, ganyan. Kinakain ko yan. Siya, yung wala akong nararamdamang masama kahit araw-arawin ko yung itlog. So, ina-advocate ko rin sa inyo na kumain ng itlog. Kasi, alam niyo, di ba sabi ko sa inyo, 1 meal a day ako. Pag kumain ako ng maraming itlog ng gabi na yun, kasi gabi lang ako kumakain Sa umaga, hindi pa ako gutom. Sa tanghali, hindi pa ako gutom. Sa gabi, mga alas 6, yan, mag-umpisa na yung gutom ko. Diyan na ako kumakain ng mga low carb. Ganyan. So, kasi nung unang panahon, sinasabi ng mga authorities in nutrition, huwag kang kakain ng itlog ng marami kasi yan, malakas sa cholesterol yan. Hindi daw pala. Kasi ang cholesterol pala, according to scientists, maganda raw talaga yan, actually, sa ulo natin, sa brain natin, at sa katawan natin, yung cholesterol actually. Hindi nga dapat, dati nga yung mga naunang panahon, raw yan, okay na okay raw sa katawan yan Lalo na pag wala ka na ng cholesterol, gumagawa ang katawan mo ng cholesterol. Kasi ang brain natin ay napakaraming porsyento, gawa raw yan sa cholesterol. So, wag tayong matakot kumain ng ng itlog At yan na rin siguro, kaya sinasabi ng 2 doktor na to, si Rojo at saka si Radeb, na okay lang kumain ng mga taba. Lalong-lalo na yung kumakain ng mga balat ng lechon. Yung lechon nga masarap yun. Pag may mga lechon yan, kumakain naman ako ng balat ng lechon Pero yung taba niya na sa loob, hindi na. Kasi paminsan-minsan din nila ako nakakakain. So, kakain na ako. At low carb naman yun. Kumakain ako ng marami talaga na balat ng lechon niya. Lalong-lalo na yung laman niya. Laman lang, walang taba. Alam niyo mga kabrad, dati, nung nagtatrabaho pa ako sa serbisyo, nung nasa serbisyo pa ako, madalas akong uminom ng energy drink. Halos araw-araw yan, umiinom ako ng energy drink. Pero hindi ako umiinom ng yung mga Cobra, yung mga ganyan na mga drinks, yung mga Sting, hindi ako umiinom yan. Kasi may trabaho naman ako, ang iniinom ko yung Red Bull, tsaka yung Lipovitan. Araw-araw halos umiinom ako niyan. Pag Lipovitan lang. Pag Red Bull, once a day. Ang lakas ko, no? Pero yun yung panahon na marami akong bukol na lumalaki kasi high carb pa ang kinakain ko, hindi pa ako naglo-low carb nun
Tapos nagpaano nga ako, nagpa-opera nga ako dito sa likuran ko, may malaking bukol. Tapos dito may bukol ako dito, ang laki din. Pina-opera ko yan sa health service. Libre lang, tinanggal nila yan. Tapos kinuha ko, dinala ko rin sa unit namin. Tapos pina-exam ko, pinatignan ko kung ano siya, kung malignant siya o tumor. Luckily, sabi nung mga nasa medical legal department namin, sabi niya, yung in-exam ko sa'yo na ano mo na tumor mo, benign. So naisip ko yung mga bukol ko dito, bukol ko dyan, yung bukol ko dito, yung bukol ko sa likuran, yung bukol ko dito, yung bukol ko dito. Ano pala siya, benign. So ini-ignore ko na lang yan, no? Kasi yan, alam niyo ba, nung nagpa-opera ako, yung malaking mga bukol ko, dami kong bukol sa katawan. Matagal na panahon na yun, since 1990s pa. No? Since 1990s pa. So kung tumor yun, na-realize ko, patay na sana ako. Yung pala mga benign. So yung dalawa na pina-operat ko, yung dito, tsaka yung sa likod ko, yun na lang. Hindi ko na pina-opera yung iba. Sabi naman nila, benign eh. No, benign. Hinayaan ko na lang na lumaki. No, na lumaki. Pero hindi na siya yung lumalaking malaki talaga. Ayun nga, nung nag-low carb na ako, nawala na talaga. Totally, walang-wala ka talagang mararamdaman. Eto, may bukol ako dito, ang laki-laki, wala na talaga. So, totally, pag nag-low carb ka, walang energy drinks talaga. Cut off ang energy drinks. High carb yan, napaka-high carb yan kasi contains sugar yan eh. No? So, hindi na ako apart from soft drinks, yung mga tinitimpla, fruit juices, wag din. Talaga, sad to say talaga, sabi ng mga ng mga authorities in medicine. Maganda yan. Yan ay sa mga walang diabetes, sa mga walang kidney disease. Pwede yan, lalo na sa mga growing na mga children, ng mga tao. Pwede yan, yung mga wala ka pang sakit, yung mga sweet foods, lalong-lalo na yung yung fruits, yan, okay yan. Pero totally po, talagang sinasabi ko, totally, na pag may kidney disease ka na, at meron kang diabetes, wag na wag kang kakain ng matatamis, lalo na yung watermelon, yung banana, lalo na yung lakatan, yung mga sweet mangoes. Nako, para kang nag-suicide. Ang tagal mawala ng pakiramdam, ang tagal mong bumalik sa dati. Nung pag kumain ka niyan, ang tagal mo mararamdaman talaga. Kunyari, low carb ka na, kumain ka niyan, mararamdaman mo talaga. Ganyan. Kaya nga, ina-advocate ng dalawang doktor na talagang pag nag-low carb ka, huwag ka nang kakain yan. Yan ang sinasabi nila. Totally cut talaga yan. No, unless yung guava na may konting-konting tamis. Wag yung ripe guava, yung malalaking guava na yan, maganda yan. Wag yun naman, kasi may mga malalaking guava rin na sobrang tamis din. Piliin nyo yung mga hindi pa ganong hinog, yung hindi masyadong hinog na hinog. Alam nyo, sanay na akong kumain ng gulay na nilaga lang eh. Nilalaga ko lang yung gulay. No? Ito pala nandito ako ngayon sa pad ko sa bahay ko sa Sangandaan Meron akong kettle na pinaglulutuan. Lalagyan ko yan ng mga gulay. Lalagyan ko lang ng tubig. Tapos, papakuluan ko na. Yan ang kinakain ko. Sinasamahan ko lang ng mga isda. O kaya ng karne. Kakain na ako. Low carb na yon. So, yan lang ang pwede nyo kainin. Sabi nila yung duhat daw, yung mga berries Huwag lang kayong kumain ng matatamis na berries masyado. Yung duhat, hindi naman katamisan yun. Minsan inaalog natin yun ng may asin Siguro pwede yun, pero ako hindi na ako kumakain ng duhat. Peras, huwag kayong kakain yan. Tsaka yung talaga, alam nyo naman yung mga mga prutas na matatamis di ba? Huwag nyo kainin talaga yan. Kasi na nga kayo, low carb na kayo So mabalik tayo sa sa
sa potato, no? Yung sweet potato, yan, full of carbohydrate, sweet potato, yung tinatawag na kamote. Pero yung kamote tops, yung green leaves niya, yun ang sarap nun. Maganda yung low carb yun. Yung patatas ay lalong-lalo na yung piniritong french fries, yung fries ay naku, huwag kayong kakain nun, fries, kahit na yung mashed potatoes. Ako hindi na rin ako kumakain ng although low carb, ang margarine, ganyan, margarine, hindi ako makain yan kasi nagkaroon nga ako ng cholesterol so stop that. Pero dun sa dalawang doktor, okay lang daw yung margarine. Mabalik tayo sa bigas, bigas. So, wag nyong ibababa ng level. Kunyari, white rice yung kanin nyo. Tapos sabi ng mga doktor, except dun sa dalawang doktor, na pwede raw rice. Konti lang. Hindi talaga. Hindi pwede. Okay, i-level mo ng yung brown rice kasi ang babaraw ng glycemic index nun. Hindi pa rin talaga. Konti lang ang binaba niya. Konti lang, ang lakas pa rin sa glycemic index nun. So talaga, totally, cut talaga sa low carb, walang kanin. Yung mga, yung mga wheat, yung mga quaker oat, mga cereal, hay naku, wag kayong kumain nun. No, sabi nila, maganda raw yun. No, pero pag may diabetes kayo, sa mga normal na tao, walang sakit, maganda yun. Pero sa mga may diabetes, may kidney disease, wag na kayong kumain ng quaker oat, yung mga cereal meals, yung mga cereal, yung ano bang tawag doon, yung nga and the likes, ganun. Pasas, huwag kayong kumain ng pasas. Yan, ganyan, yung mga dates. Yan, and the likes, wag. So gusto ko mga kabrad na na i-flash dito, no, this time i-flash ko muna yung mga pagkain na pwede nyo kainin, Saka ko na lang i-flash sa ibang video naman natin yung mga pagkain na hindi nyo pwedeng kainin pag naglo-low carb kayo. Mga kabrad, ipa-flash ko lang ng mabilisan lang para ma-review kayo, ma-remind kayo sa mga dapat nyong kainin sa low carb.
Mga kabrad, gusto kong ipakita sa inyo ang katawan ko uli. Hindi na ako mahihiya kasi nga gusto ko kayong mahikayat no. Para patunayan sa inyo mga kabrad Ayan ang katawan ko